mensahero at saka si hindi ka Hindi nagre-react. ako pwedeng sumingit eh. Ang binabanatan nila INC pero tahimik ka lang. Nung ako na magsasalita at ipinagtatanggol ko yung ICC, sila naman binabanatan ko, pumapalag ka. O Yan ngayon, ang problema. Kasi ang okay, nangyari okay. dito, ha, Kaya hindi nga, mo ba- eto ngayon, pumalag na ako. Ito ha, hindi mo ba napapansin sa live na to? Hindi mo ba, meron kang hindi napapansin sa live na to? Dito sa live na to, iba-ibang religion ang nandito. May ROG, may Catholic, at iba pang religion, di ba? Hindi religion ng ROG. Correction, hindi Hindi, religion ng ROG. pagpalagay mo ng hindi religion, dito sa platform na live na to, ang daming sekta o religion, kung ano man yon, na sinasaniban, halimbawa ROG, Catholic, INC, may Baptist, ganyan, born again. Pero pansinin mo, lahat ng topic nila, ang pinupunteriya nila INC. Lahat sila, kampi-kampi sila lahat, INC lang tinitira nila. Bakit? Tapos pag nagsasalita yung INC, nagre-react kayo. O di ba? So, anong gagawin namin? Tatangin kami sa mga pinagsabi nyo? Ang dami-dami nyo. Sige, Tapos matapos ka maging muna. bias kayo. Kung talaga hindi ka nagkakasala at kung talaga Diyos ka, maging patas ka dapat. So, hindi bias. Hindi bias. Dapat maging mutual. Yun ang ibig mong sabihin. Kasi once na bias ka, may kinakampihan kang isa lang. So, dapat mutual. Kaya nga, kinakampihan mo nga ang mga kinakampihan mo, yung lahat sila, tapos ang tinitira mo kay NC, hindi mo Hindi, naintindihan. kasi ganito, nabanggit mo rin kasi yung ROG, nabanggit mo ang Katoliko. So, ibinibigay ko yung side bilang ROG, ganon din sa Katoliko. Ang problema Diba? ka, hindi ka Katoliko, ROG ka, pero pinagtatanggol mo pa rin ROG. Pero ang tanong, ha? Ang pinagtatanggol ko Ito, kasi, ito. ang sinasabi ko kasi, wait lang, ako naman. Ang sinasabi ko kasi, huwag ka munang humusga na halos nilalahat mo. Kasi, ang sabi ko, INC, tignan mo rin kung wala bang nagsisigarilyo ng bababae. Na-check mo na ba yan? Kasi may kilala ako. Kamag-anak ko, puro INC. Dati rin akong convert na INC. Kaya bago tayo magsalita, magbukas ng bibig, mamintang, ayusin muna natin kung sigurado ba na ang INC ay walang nangyayaring ganun. Yun ang puntos ko. Alam mo ha, ito ha. Yung sinasabi mo kasi Maging ganito ha. makatotohanan tayo. Hindi, talaga maging makatotohanan. Bakit hindi ba totoo yun? Hindi ba totoo yung sinasabi ko sa Catholic? Hindi, ang sinasabi ko rin, Hindi, ang tanong, hindi ba totoo yung sinasabi ko sa Catholic? pinipinpoint mo lang yung nagkakasala ay yung Katoliko, ROG. Diba? Ang pinipinpoint mo lang, Katoliko, ROG. Sabi mo, nagsasama-sama na, pinagtutulungan kayo. Diba? Doon lang tayo sa realidad. Kasi once na sinabi mo, ang Katoliko lang ang ganon, ang ROG lang ang ganon, paano naman ang INC? Yun ang sinasabi ko siya. I-check mo. Yun nga ang Kung totoo problema. Ito problema. Sige. Nung kanina, nagsalita, ako ha, unang panig ko pa lang dito, wala akong sinabi sa alam mo, pag pumapanig ako, wala akong sinasabi sa ROG, wala akong sinasabi sa Catholic. Aral lang talaga ako pagdating sa mga topic na ganyan. Hindi ako nagsasabi ng mga ibang, hindi ako na may personal sa ROG o gano'n. Alam mo, maririnig mo lang ako talaga may personal sa isang religion once na personal ang tao at tinitira niya nang wala na sa kaayusan. Ang INC, halimbawa itong si Johan, ang ipinanik niya dito, ang topic natin tukol sa aral. Pero nung ginawa niya, tinira si Kaperik, sabi niya rapist daw, ganun-ganon. Ang topic natin dito, yung aral. Diba? So, ano nga namang hindi ako pumalag. Tapos naman si mensahero, ang dami niya rin pinagsasabi sa INC. So, ano gagawin ko? Tatahimik lang ako. Ang problema kasi dito, pinagsasabi niya sa INC, si ROG, mensahero. ang problema kasi dito ha, makinig ka muna, ang problema kasi dito, pag INC na ang nagtatanggol o nagsasabi, parang nire-resbakan lang kayo ng INC. Pumapalag kayo, umiiyak kayo, pero hindi nyo ba napapansin na sa platform, lahat sila kampi-kampiyan, kaya ROG, Born Again, Catholic, Baptist, lahat yan magkakalaban yan sa aral. Pero pag pumanik yan sa isang live, ang lahat ng mga religion na yan, ang tinitira lang talaga INC. Hindi mo siguro napapansin yun. ROG, sure ka? ROG, tirang-tira ang ROG ang Ganon. pinagkakaisahan. Wait, Dahil ang aral ng ROG hindi na nagkakasala, pero lahat kayo nagsasabing hindi mali ang turong yon, di ba? Lahat kayo umaangal. Tanging ROG lang ang nagpapahiwatig, ang may pananampalataya
na kami niligtas na at kami hindi na nagkakasala. Di ba pinagkakaisahan nyo yan? Pero patuloy pa rin kami. Kasi yun ang kaloob sa amin. Ipahiwatig nyo ang kalooban ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Hindi na kayo nagkakasala sapagkat tinubos na kayo ng dugo at pinatawad sa lahat ng mga kasalanan. So Hindi sasabihin mo, INC ang tinitira, no? ROG ang talagang ito tinitira. ito sinasabi ko. Halimbawa, ganito, INC at ROG, nagtitirhan yung dalawang yan. Pero ang point ko dito, pag pumanik na sa live, tandaan mo, pag pumanik na sa live at nagsama-sama na ang iba-ibang religion, yun ang sinasabi ko, nagsama-sama na ang ibang religion, ang tinitira lang nila INC. Hindi mo napapansin yun. Hindi lang INC, huwag mong sabing INC lang, kahit ROG. Para hindi mo rin naman napapansin. Ibabalik ko sa iyo yan. Isa ka rin doon sa humuhusga sa ROG. Pero kaya ako nagsasalita ng gano'n dahil sila ang nauna sa akin bago ako nagsalita ng gano'n. So, dapat mo bang salitain? Ay, hindi Kung pwede. ikaw tunay, wait lang. Kung ikaw Alam mo ganito, wag mong i-apply yung sarili mo sa akin. Magkaiba tayo. No. Kung sesermonan mo Hindi ko ina-apply. Tinuturuan kita, hindi ko ina-apply. Hindi, Yung kung tinuturo sa sisermonan amin mo ng ako, banal, ang sasabihin tinuturo sa amin ng banal na Espiritu Santo, dapat meron ka ring ganun. Kasi ang sabi nyo nga, kami ang tunay, kami Alam ang mo, iniligtas. Asaan nyo na sinasabi mong kayo ang niligtas ng dugo ni Kristo, kayo ang tinubos, kayo ang tunay na nangangaral. Pero asaan? Okay, much better. Sige. Si Aya na. Si Aya na. Si Aya na. Manuela, wag mo ako sisermonan sa ganyan. Kasi kung sisermonan mo ako sa ganyan, sermonan mo din si mensahero. Siya muna unahin mo, bago ako. Kasi kapanalig mo yun Kasi di ba? hindi naman kasi, kaya kita sinasabihan, dahil nga, nakikita ko na hindi lang ROG ang tinitira mo, pati na rin ang Katoliko, nilahat mo na nga, di ba? Okay, Siyempre sabi nga, mo. si Johan nga nagsimula, di ba? Okay, dapat mo bang, kung ikaw may tunay na pananampalataya na sa tunay ka, tinubos ka, tunay kayo na may aral, sana, alam mong lumugar sa tamang lugar. Okay. Diba tinira ka, titira? Dapat ang itira mo, yung salita ng Diyos Ito nga, upang ito makuha tanong. nila. Bakit ako lang sasabihin mo? Sabihan mo rin si Johan. Hindi pwedeng ako lang sasabihin mo ng ganyan. Hindi pwede ganun. So anong ibig mo sabihin? Kasi dapat maging pantay ang tingin mo sa tao. Halimbawa, si Johan, tira ng tira sa INC, tapos ako pumalag ako kung ano-ano sinabi ko sa Catholic. Ang problema, ako lang ang tinira mo. Paano naman si Johan? Pagsabihin mo si Kaya Johan. nga ganito dapat, kung alam mo palang magulo na, tumahimik ka na. Kaso ayaw mo rin Kaya magkakatirahan talaga. Hindi ako ganun Pasensya, Kaya hindi ako nga, ganun. wag mong sabihin nasa tunay na iglesia ka, kayo ang tunay na may aral. Kasi ang tunay na may aral, meron niyang fruit of the Holy Spirit. Merong fruit, natural. Pwede akong humatol, lalo na kung binigyan kami ng panghatol. Kung nasusulat naman sa Biblia na pwedeng humatol, why not? Diba? Kung pwedeng yung paghatol mo sumaway sa kapatid, walang masama doon, Aya. Ang masama, yung magsalita ka, mangbintang ka ng hatol na ibinubuka mo na hindi nararapat. Ito ang problema Bakit ba sa akin ka lang nakatingin? Ba't hindi ka nakatumitingin sa iba? Ano ba? Ikaw ang inano ng Ikaw ang inano Okay. Sige. Ba't wala nang umakyat, host? Binaba mo silang lahat? Yes. Siyempre, ang tunay na Diyos, hindi mag-aanak yan ng peking Diyos. Pag Diyos ang tunay, ang anak niya, Diyos din na tunay. Katulad ng tao. Sige. Sige, Manuela, sabi nakasulat sa Biblia, di ba sabi mo, pagka tunay ang Diyos, tunay din yung anak ng Diyos. Tapos Diyos na rin kayo. Ibig sabihin, Diyos na rin kayo.
Ngayon eto, Amen. ang sabi sa Bible, na, alam ko naman, nagbabasa ka ng Bible, din sabi sa Bible, iisa lang ang Diyos at wala nang iba. Tapos sasabihin yung mga Diyos kayo, abay, kinumpitensya niyo pa Wait, talaga ang Diyos, okay. ha? Okay, sasagutin kita dyan. Sabi mo nga, nagbabasa ako ng Biblia. So ngayon, basahin mo yung Juan 10:34-35. Basahin mo. Okay, babasahin ko sa iyo ha. 1:10:35. Para kay Aya, na dati kong kapatiran. 10:34-35. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinabi kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Okay. Yun na. Naunawaan mo ba to? Yung binasa ko? Tanong ko sa'yo, ano ang Sige, pagkakaintindi mo? Ano ang pagkakaintindi mo dyan sa nakasulat na binasa mo na sinabing kayo'y mga Diyos? Ano ang pagkakaintindi mo sa pagsasabing kayo'y mga Diyos? Pagkakaintindi ko, kami mga Diyos. Hindi, ano At pagkakaintindi hindi mo? at Sabi na hindi kayo'y mga Diyos. mangyayaring sirain ang kasulatan. Hindi, Tinawag kami. ano nga, hindi pwedeng kami Diyos. Hindi ka na, ano ang pagkakaunawa mo dyan? Ito, pagkakaunawa sarili mo? kong pangunawa. Oo, Hindi ano pa pwedeng pagka- sarili ano pagka- pangunawa. Ano Alam mo, pagkakaintindi pag mo sa sarili talata nating na yan? pangunawa, hindi yan mangyayari. Talagang magkakaroon ng Ang labanan. punto ko, Pero hindi dahil ganyan. dito, Ano ang pagkakaintindi mo na sinabihan na nakasulat sa Bible na kayo'y mga Diyos? Ano ibig sabihin ng kayo'y mga Diyos? Kasi kayo'y kayo ba mga Diyos. Diyos-Diyosan? Okay, ito Kayo ang ba sagot. Diyos na Ito ang creator? sagot. Ano ba Walang yun? sinabing Ano ba ibig Diyos-Diyosan sabihin? dito. Walang sinabing Diyos-Diyosan. Ang sabi dito ni Jesus, Ano, ito ang sabi ni Jesus, Ano kung pagkakaintindi mo tinawag dyan? niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita, dinidiin ko salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. So kung nauunawaan mo ang sinabi ng Panginoong Jesus dito na dinatnan ng salita ng Diyos, doon ka tinawag na Diyos dahil dinatnan ka ng salita ng Diyos. Kaya kung dinatnan ka ng salita ng Diyos, anong klaseng Diyos kayo? Tunay na Diyos, yung anak kami ng tunay na Diyos eh. Diba yun ang tanong? Yun ang tanong. Ano ba? Yun ang Ano ba yung Diyos na yun? Ano ba yung Diyos na yun na sinasabi niyo yung Diyos kayo? Bakit niyo Ito sinasabi yung nga Diyos sa kayo? talata. Ano nga? Ano ba? Ipaliwanag mo kung anong klaseng Diyos kayo. Kailangan kong ng sarili kong paliwanag. Hindi mo maunawaan, kailangan unawa ng Holy Spirit. Pag ang sarili ko lang, magkakaroon nga tayo ng... Ito nga lang eh. Dito nga Next lang question, eh. kasi hindi mo naman masagot. Okay, next Okay, next question. question. Doon, nasagot ko na, hindi mo lang tinatanggap. Ayaw ibig mong tanggapin tong sabihin, nasusulat. Biruin mo, ibig hindi mo sabihin- tinatanggap tong nasusulat. Tinatanggihan mo tong Hindi ko pwede nasusulat. tanggapin yan dahil magkaiba tayo ng unawa eh. O, Ay, sige. hindi mo to nauunawaan pala. Ikaw pala ang hindi naunawaan nakakaunawa ko. dito. Hindi, wag mo Oy, ipilit yung salamat unawa sa mo Diyos. sa Okay unawa na yun, mo. naunawaan mo naman pala. wag Yun lang mo ang gusto ko ipilit. marinig. Wag kasi ganito, Manuela. Next Di ba question. Di ba nagbasa Hindi ka ka ng na talata? kailangan magpaano. Hindi Next kaya nga, di ba question. nagbasa ka, nagpaliwanag Okay, ka. okay. So ngayon, hindi mo Binasa ko. binasa mo, tapos yun na Okay. ayaw mong ipaliwanag sa akin na Hindi ano na kailangan ng pagkakaunawa mo sa paliwanag pagka-Diyos. kasi maliwanag Okay. na to. Ang Okay, magpapaunawa ngayon, sa iyo ang at point dito- magpapaliwanag sa iyo ay ang Holy Spirit, hindi ako. Ang Holy Spirit ang Natawa ako sa magpapaliwanag comment sa iyo. Kaya Tulad nga, ito namin, ang point naunawaan ko. namin to. Ito Sino ang point nagpaunawa? Yung Holy Spirit ang nagpaunawa Pero wag sa mong amin. pilit sa Kaya akin yung unawa mo kasi nga sinasampalatayanan magkaiba tayo ng namin unawa. dahil Naiintindihan mo ba? nagpaunawa ay ang Holy Spirit. Kung may Holy Spirit ka, mauunawaan mo ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-explain, kundi mismo ang Holy Spirit ang magpapaunawa sa iyo sa salita na binabasa mo sa Biblia. Kaya walang conflict. Ang taong humihingi ng sariling pangunawa, Ito doon yan, na yung sa Biblia nagkakaroon. kasi, eto ha,
Yung sa Biblia kasi, So, meron diyan tinatawag sige. na, sa Biblia kasi, meron diyan tinatawag na pag sinabing kayo'y mga Diyos o kayo may pagka-Diyos, ganun, hindi ibig sabihin na Diyos ka na noon. Kasi meron diyan Ay, tinatawag na symbolical. Alam mo yung symbolical? sige, ikaw Yung magsabay. tinatawag, Sige, oo. yung Kasi, pang-unawa mo, yung oo, sarili mong unawa, sige. kasi halimbawa, gano'n, yung nagbasa ka ng talata, tapos sinabi nyo, kayo'y narinig nyo yung mga salita. Di ba gano'n yung sinabi ko kanina, pagkaunawa, gano'n, di ba sabi mo? So, ibig Mhm. sabihin, nadatnan nyo yung salita, so, may Yan ang unawa ka na. Oo, nasusulat. sabi mo, Okay. oo, di ba? Tapos nasusulat, tapos sabi mo, so kayo'y, mga Diyos, gano'n, parang gano'n yung dating sa talatang unawa mo. Ngayon, ibig sabihin Hindi, kasi niyan, ito talaga okay, nasusulat. Huwag mo wait, wait. sabihin Kasi ano. ibig sabihin niyan, pag sinabing gano'n, hindi ibig sabihin na Diyos na talaga, na literal na Diyos na So, ibig hindi sabihin na, mo pala wait, wait. sinasampalatayanan 'tong Hindi, salita. Akala ganito ko ba kasi yan. sinasampalatayanan mo 'to? Pakinggan mo muna kasi yung Diyos Hindi, na tinanong sinasabi kita dyan. kanina, sabi mo sinasampalatayanan mo 'to. So, wala Oo, na tayong pagtatalo kung sinasampalatayanan mo 'to. hindi, ganito kasi yan. Kami kasi, alam namin yung talata na yan, pero hindi namin sinasabing Diyos kami. Naintindihan mo? Magkaiba tayo eh. Kayo, binasa niyo yung talata, So, hindi mo nakarinig. nga Hindi, sinasampalatayanan. ganito nga. Magkaiba tayo ng pananampalataya at magkaiba tayo ng unawa. Kasi kayo, narinig yung Diyos, narinig kayo'y mga Diyos, so inari nyo na sarili nyo na Diyos kayo. Amen! Kasi, Sabi ng Panginoong Hesus okay, eh. kasi hindi ganun yan. Pag sinabing, halimbawa, O ikaw lang ang nagsabi niya na hindi gano'n. so ibig sabihin lahat ng tao, sasabihin namin kami mga Diyos. Alam mo, Kung may magkakasing, pananampalataya ka nga kapatid, kung may pananampalataya ka, eto ha. makli-claim mo na to kung may pananampalataya ka at may pangunawa ka ng Holy Spirit. Pero kung wala kang pangunawa ng Holy Spirit at wala kang pananampalataya sa salita dito sa Biblia, wala kang mangyayari. Ito tanong. Gaano ka kasigurado na yung nakasulat sa Biblia na pag sinabing kayo yung mga Diyos, Diyos ka na rin. Sasabihin mo na Diyos ka na Susulat rin. nga. Hoy, hindi ka sigurado dyan. Pananampalataya nga Pray mo lang kapatid. yan. O sige. Sige, go. Sige, go. Kasi tingnan mo ha, kung bawat magbabasa ng Biblia, tapos babasahin yung talata na yan, kasi marami naman dito sa TikTok na nagbabasa ng Biblia, di ba? Iba-ibang religion. Tapos nakasulat doon na yung binasa mong talata, kayo'y mga Diyos. O, ang ROG, dahil nabasa nila yung kayo'y mga Diyos, ang claim nila, kami mga Diyos na. So hindi ganon, kasi yung mga ibang religion, hindi tanggap yan. Yung ibang unawa nila dyan. Kasi halimbawa, naglalakad ka sa kalsada, kasi ganito yan ha, halimbawa, naglalakad ka sa kalsada, maraming tao. Pag sinabi mong ako'y Katoliko, okay lang yan. Pag sinabi mong ako'y Iglesia ni Cristo, okay lang yan, hindi ka nila pagtatawan. Ako'y Sabadista, okay lang, Muslim, ganyan. Pero pag naglakad ka sa kalsada at sinabi mong ako'y Diyos, ewan ko na lang kung ano sabihin sa'yo ng mga tao. Diba? Parang may Ang sayang sabi, wait lang. O sige, ganito. Ikaw na rin nagsabing, sira ulo na ba yun? Yung ba sinabi mo? Pagtatawanan? Pagtatawanan? Oo, Oo. kasi nga mali sasabihin mo na Totoo Diyos naman kayo. yan sinabi mo. Mali Meron ka bang sasabihin. maririnig na nasa labas Oy, ako'y Diyos. Meron ka bang maririnig na ganun? Meron ka bang maririnig, Aya? Di ba dito sa TikTok sinasabi niyo yan, kayo'y mga Diyos? Oh, Diba nasa kalsada ba kabe? Nasa Halimbawa, kalsada ba? eto nga, Yung pananalita mo, okay. ayusin mo muna kasi. Okay, Bago ka halimbawa, hindi mo ba magsalita, nananalita kami dito sa tao. okay, hindi Sa mo ba naiintindihan tao. yung sinabi ko? Kasi tinatanong Sabi- kami, di ba? wait. Kayo ba'y Diyos? Sandali lang. Sasabihin namin, oo, kasi nasusulat. Hindi mo ba, Manuel, ang Sinasampalatayanan sinasabi namin. ko sa'yo, Manuel, ang Huwag mo sinasabi sabihin ko, nasa kalsada. hindi, Manuela, ang sinasabi ko sa halimbawa lang, tingnan mo, wala Okay. kayo sa, di ba wala kayo sa kalsada, so nandito kayo sa Okay, TikTok. wala na Di tayo ba? sa Nasa kalsada, TikTok kayo. okay. Oo, nasa TikTok Okay. kayo. Pero di ba, dito sa TikTok, sabi nyo kayo yung mga Diyos, halimbawa si Maymay, sinabi niya, ako'y Diyos. O di ba, anong nangyayari? Di ba pinagtatawanan kayo? Maraming nag-aano sa inyo, nagtatanong. Kasi hindi ganyan ang unawa sa Biblia na nabasa mong kayo mga Diyos, isa sa i-claim nyo na Diyos kayo. Kasi isa lang ang tatawaging Diyos, yung Ama lang eh. Hindi yung mga Okay. tao tatawaging Diyos. Yung Ama lang Tapos ang kailangan natin tawagin Diyos. Kasi yung meaning ng diyan kayo mga Diyos sa dinata ng mga salita, ibig sabihin yan, banal. Symbolical kasi yan. Banal kami! Pinabanal na kami! Huwag mong sasabihin na Diyos kayo. Maling-mali yung sasabihin mo Hindi, kayo Diyos. ito nga eh. Kasi isa lang ang Diyos Si na Kristo nagpapatawag ang may ng Diyos. sabi nito. Na siya naman naming sinasampalatayanan. Nasa pananampalataya yan, Aya.
Kaya hindi nyo maatim na sabihin, hindi na kayo nagkakasala kasi hindi kayo nananampalataya sa salita at katwiran ng Diyos. Mahirap nyong tanggapin pag wala kayong pananampalataya sa salita ng Alam Diyos. mo, plain Mahirap lang talagang yan. tanggapin yan. Alam Di mo, ba? Tignan mo, sabi mo, Manuela, alam mo bakit? yung ganyang Di ba ang paniniwala. Panginoong Yesus halos sabihin niya nga Paniniwala mo dito? sa Bible, mali. Kasi alam mo kung bakit? Mali yan. Kasi tingnan mo ha, nakabasa kayo ng talata na pag tinubos na ng So kasalanan, ikaw na hindi ang na tama nakakasala. na walang Hindi. pangunawa mula sa Holy Spirit. Ang Ikaw problema na ang kasi, tama, ganun ba yon? alam mo kung bakit mali yung pangunawa niyo? Kasi di ba, meron tayong, di ba Hindi sabi namin ng Diyos, pangunawa, ito tumula sabi sa ha, Espiritu ang Santo to. hindi, kung sasabihin mong hindi na kayo nagkakasala, parang kinukontra mo ang Biblia niyan. No, walang kontra Kinukontra mo. rin dahil ikaw ang kumokontra. Hindi, Kasi ikaw. nasisulat Ikaw naman ang sa kumukontra. 1 Juan 3:9 na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili at hindi magkakasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Alin ang kontra doon? Pag ipinanganak ka na ng Diyos, wala ka ng kasalanan. Okay, wala ka Ikaw, ng hindi ka Ang pa sabi ata sa anak ng Biblia, Diyos, kaya ito. nagkakasala ka. Oy, Hindi ito mo sabi sa maatim Biblia. sampalatayanan kasi Pag nagkakasala ka pa. tingnan mo naman, So Manuela, now tingnan mo on, na. humingi ka Ito. na ng patawad sa Diyos. Di ba Ano ang sabi sabi sa nyo, Biblia? ang iglesia ni Kristo niligtas? Oy, Bakit teka muna, nagkakasala teka muna. pa kayo? Kung Ano kayo'y sabi sa tunay Biblia? na Basahin mo, tinubos ng pakiulit iglesia mo. ni Kristo, dapat hindi na kayo nagkakasala. Oh, wait lang. Mag-stop ka Huwag muna. niyo sayangin ang dugo ng mag-stop ka Panginoong muna. Jesucristo na ipinangtubos sa inyo. Oh, eto, Tignan nyo ang ginawa ng Panginoong Basahin Jesucristo ulit. kasi sa inyo, tao lang si basahin Kristo. mo ulit. Tao Pakibasa lang kasi mo sa nga. inyo si Kristo. Teka muna, Manuela, pakibasa mo yung sinabi mo kanina na ang Hindi, tinubos ikaw ni na Cristo bumasa. Ikaw Hindi, na basahin bumasa mo. para... Basahin mo, Hindi, ikaw dali, na. basahin Kanina mo na. nagbasa na ako. It's your turn. Kaya ang sabi mo, yung tinubos na ng dugo ni Cristo ay ibig sabihin wala ng kasalanan. Di ba yun ang sabi? Yung hindi... Ulitin mo. sa Efeso 1:7-8, basahin mo. Wala akong Biblia dito, ikaw magbasa ulitin mo yung sinabi mo kanina. Nasusunod, bumili ka na ng Bible para meron ka ring maaanuhan. Sige na, Ako basahin mo. kahit iglesia ni Kristo ako noon, binilhan ako ng nanay ko ng Bible. Sige na, basahin mo yung sinabi mo kanina sa akin. Okay. Sa Efeso? Tinubos? Sabi mo, tinubos na yung kasalanan, tapos wala nang kasalanan. Wait lang. Tinubos na tayo. Wait lang kasi ayaw mo magbasa. So, just wait. Nasa ko yung notes. Sana nagno-notes ka rin. Para may uulit-ulitin tayong babasahin. Kasi masarap magbasa eh. Tapos bibigyan ka ng pangunawa ng Holy Spirit. Hindi sarili nating pangunawa. Pangunawan, ito. Efeso 1:7-8. Ito na, Aya. Makinig, maliit kong kapatid. Okay. Efeso 1:7-8. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. So kung meron kang kaalaman at karunungan at maunawaan mo itong ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, malinaw na naman na tinubos na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad sa lahat ng mga kasalanan. Yun na, kapatid. Ang linaw na nakasulat sa Biblia. Oo, malinaw talaga, malinaw. Ang sabi, tinubos na tayo ng dugo at lahat ng kasalanan natin nawala na, ibig sabihin pinatawad na. Ang tanong, Okay. sinabi ba dyan sa Biblia na hindi na magkakasala ang tao? Pinatawad na, sinabi ba dyan na hindi na magkakasala ang tao? Wala kang mababasa, di ba? Pero pinatawad na eh. Pinatawad na. Okay, Walang sinabi. halimbawa ganito. Oh. Okay, ito sample ha. Halimbawa ganito. Sige. Halimbawa Sige. ganito. Halimbawa ngayon, pinatawad na ako ni Kristo. Yung lahat ng kasalanan ko sa nakaraan ko, pinatawad na ako ni Kristo. Tinubos niya yung kasalanan ko. Okay. Ngayon, kaso wala na si Kristo, nasa langit na siya. So, Hindi, wala na. Hindi Hindi wala naman wala ang Panginoong Diyos. Sige, go. Pinatawad na ako sa kasalanan Sige, go. ni Kristo. Pinatawad na ako sa kasalanan ni Kristo. So, ibig sabihin yung mga kasalanan ko ng past, wala na. Dahil tinubos niya na eh. Kaya lang, nabubuhay pa ako dito sa mundo eh.
So, ibig ba sabihin, yung future na magiging kasalanan ko, mababaliwala yon dahil tinubos na ako ng kasalanan ni Kristo. Paano kung pumatay ako ng tao? O Ay, nagnakaw hindi ako? ka na hindi ka tinatahanan Oh, ng banal na Espiritu Santo nga. yun. Kasi ang tinatahanan ng banal na Espiritu Santo, iingatan yan. Iingatan yan ng Diyos. Ganon Eto, okay. kabuti ang Sabi mo, Diyos. ito. Ganon kabuti ang Ama. Oh, sige. So, sabi mo, pinatawad na tayo sa kasalanan. So, hindi na tayo magkakasala sa ito. Okay. Kaya lang, kung Hindi sasabihin ko natin, sabi sa Biblia yan. sige. Sabi mo, sabi ng Biblia na binasa mo, hindi dahil tinubos tayo sa kasalanan, so hindi na tayo maaaring magkasala dahil tinubos na tayo, malinis na tayo. Ito tanong, kung Sige. ganyan pala ang sinasabi sa Biblia, paano naman yung sinasabi sa Biblia na ang Isahin mo. ang merong nagbasa dito na yung ang nagsasabing hindi nagkakasala ay sinungaling. So, ibig sabihin, nagkontra-kontra na yung Biblia. Walang kontra doon. Walang Teka kontra. muna, bukod pa doon, meron kasi nakalagay doon na sinabi na ang nagsasabing hindi nagkakasala ay sinungaling. O, di ba? So, isa na yon sa kumukontra dyan sa sinasabi mo. Meron ka pang kukontrahin na talata. Kasi yung panalangin, pag nagdasal tayo o nagpray, merong binigay ang Diyos na kung papaano manalangin ang tao. Pagpapasalamat, di ba? Yung paghingi, ibig sabihin, hiling ka, at saka yung paghingi mo ng tawad. Kasi bakit pa nagbigay ang Diyos ng panalangin na parang instruction na kailangan mo humingi ng tawad kung hindi na pala tayo nagkakasala? Para ano yun? So magkakakontra dyan sa sinasabi mo. Pwede na akong sumagot? Pwede na? Kasi walang kontra dyan. Nasa isip mo lang yung kontra-kontra. Diba? Okay, ang tao nagkasala, diba? Makasalanan ng tao. Kaya nga, nagpunta dito ang Panginoong Hesus sa mga makasalanan. So, lahat nagkasala. Now, dahil pinunta dito, sinugo ng Ama ang Panginoong Hesus upang sa mga makasalanan, upang tubusin sa pamamagitan ng dugo at patawarin sa lahat ng mga kasalanan. At pag na kay Kristo Jesus ka na, sarado na yan, wala na yung, wala nang paghuhukom, nilimot na yung kasalanan na yan. Diba? Walang kontra sa Biblia. Tao lang ang kumukontra sa sarili nilang pangunawa. Pangunawa kasi ng tao, ang pinaiiral nila, hindi yung katuwiran ng Diyos, ang pinaiiral. Kaya nagkakaroon ng laban-laban. Kaya nagagalak yung dyablo. Nagagalak ang dyablo. Ay, itong INC, ay, itong ROG, ay, itong MCG, ay, paglalaban-labanin ko yan. Sa sarili nilang pangunawa. Kaya ganon nakakasingit ang kalaban. Dahil ang pangunawa nyo, ang nais nyong ibigay, hindi yung pangunawa na galing sa Holy Spirit na nasusulat naman. May tanong ako, so kung hindi ka na nagkakasala, ibig sabihin perfecto kayo? Amen! Pinapabanal nga tayo. So di ba matatawa ka? Matatawa. Kaya yan ang mga reaction ninyo. Perfectong tao. Diba? Pinababanal nga tayo. Sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Magpakabanal kayo. Nilinis nga tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Hindi mo ba nauunawaan yun? Iglesia ni Kristo ka pa naman na tinubos, sabi nyo. Pero hindi nyo maunawaan ang ginawa ng Panginoong Kristo sa krus. Eto, wait. Mga iglesia ni Kristo kami, pero hindi kami sinungaling. Kasi sabi sa Biblia... Wala naman akong sinasabing sinungaling. Ikaw lang nagbukan yan. Hindi, kasi sabi sa Biblia... Ikaw lang nagbukan yan, ha? Okay. Ikaw nagbukan ng sinungaling. Meron kasi nakasulat sa Biblia, ang nagsasabing hindi siya nagkakasal ay sinungaling. So, hindi kami sinungaling kasi. Di ba? Yan lang ba? Di ba, ang sabi nga, yung nagkakasala na yan ang sinungaling. Yung nagkakasala, yan ang sinungaling. Pero pag ikaw ipinanganak na ng Diyos, 1:139, ang sino mang ipinanganak na ng Diyos ay hindi na nagkakasala sapagkat ang binhi, ano ba ang binhi? Salita, si Kristo, katwiran, lahat na nandyan. Wait. Meron ako tanong sa'yo. Sige, puro ka tanong. Sige, go. Nagdadasal ka ba? Oo naman. So, ibig sabihin, pag nagdadasal ka, hindi ka humihingi ng tawad. Ba?
Ba't naman ako hihingi ng patawad? Wala naman akong kasalanan. Ang dasal ngayon ay ang kalooban Ay, ng grabe, Diyos ang ay lupit mo ah. pasalamatan mo ang Diyos. Lord, salamat, iniingatan mo ako na hindi magkasala. Lord, salamat sa ipinagkakalob mo. Lord, salamat sa iniingatan mo ako sa lahat ng oras, maging sa pagtulog, sa paggising, sa pag-alis. Ganon ang panalangin, hindi yung Diyos, patawarin mo ako, Diyos, patawarin mo ako, Diyos. Papaluin ka ng papaluin ng Diyos niya pag ganyan. Di ba? Anak, Alam mo ba tinubos ang na paghingi, kita. wait, Anak, alam mo ba, pinatawad na kita. wait, alam mo ba ang paghingi ng tawad sa Diyos, nagpapakumbaba yan, pagpakumbaba ibig sabihin yan. Saan mo Pag, bababasa? kasi ganito yan eh, ganito Saan mo kasi, mababasa? tayong Anong mga tao, talata? Pag wait muna, nagkasala ay pagpapakumbaba. ang Sige nga, paghingi anong ng talata? tawad, Magbigay ka hindi, ng talata para alam ko mali, yan. mali Sige. ang intindi mo. Sabi ko, ang paghingi ng tawad sa Diyos, yan ay pagpapakumbaba sa Diyos. Hindi ko sinabi Okay, yung kasalanan okay. pag. Kasi tingnan mo ganito ha, ganito. Kasi tayong mga tao, halimbawa ikaw, sinasabi mo okay ako, madali ko lang sabihin na hindi na ako nagkakasala. Madali ko lang sabihin. Hindi madaling Oh, sabihin. Hindi mo nga wait, wait. masabi yan eh. Wait. Pero eto ha. Kailangan Kasi, may pananampalataya ka. kasi Hindi nga mo lang ganito. ibubo kaya nang wala kang pananampalataya. Pakinggan mo muna Dahil yung side ko. malalaman ng Diyos na hindi tapat ang pagsasabi mo na hindi ka na nagkakasala. Okay. Kasi wala kang Uy, ako pananampalataya sa muna kanyang magsasalita. salita. Kanina ka pa, ako muna. Tapos Okay, ganito, okay, okay. kasi ang Diyos kasi ganito. Bago pa lang natin isipin o iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos kung kasalanan yun o hindi. Kumbaga, hindi mo pa iniisip, alam na ng Diyos yung iniisip mo bago pa lang mangyari. At saka yung Okay. mga tapos mo nang ginawa, alam na ng Diyos. Kumbaga, walang lihim. Kahit hindi mo ibuka yung bibig mo, walang lihim sa Diyos na alam niya talaga lahat na nagkakasala ka. Kasi yung isip mo pa lang, halimbawa, nag-isip ka pero hindi mo ginagawa, pumapasok na doon na ang tao nagkakasala. Kaya ang tao, hindi mo pwedeng sabihin na hindi nagkakasala. Lalo na kung tatagal ka pa ng ilang taon dito sa lupa. Imposibleng hindi ka magkasala kahit pag-iisip Walang mo. imposible O, sa diba? Diyos. So, ibig Ito, sabihin, babasahan ang kita, mangyayari 1 dyan, 1, wait muna Manuela, ako Oh, muna. sige. Ibig sabihin, sinasabi mo na hindi ka na nagkakasala, pero ang Diyos, bago mo pa isipin, Sinasabi yan, oo, sinampalatayanan ko yan. ibig sabihin, bago mo pa isipin, o iniisip mo pa lang, iisipin mo pa lang, kahit hindi mo pa ginagawa, alam na ng Diyos na nagkakasala kasi siya ang nakakaalam kung ano naging kasalanan mo. Pero ikaw na tao, itinatanggi mo na nagkakasala ka kasi wala kang ginagawa sa araw-araw. Pero ang Diyos alam niya, kaya hindi mo pwedeng unahan ang isip ng Diyos na sasabihin mo na hindi ka na nagkakasala. Ibig sabihin, nagdidesisyon ka para sa sarili mo, nasasabihin mo hindi ka nagkakasala. Ang Diyos, basang-basa niya ang isip ng tao, nababasa niya ang isip mo, mga galawan mo, nababasa niya. Kaya imposibleng sasabihin mo na hindi ka nagkakasala. Kaya nga may nakasulat sa Bible na ang nagsasabing hindi nagkakasala ay sinungaling kasi alam ng Diyos ang pagkatao ng isang tao. Alam niya kung ano ang sukatan ng tao. Kaya ikaw na tao na hindi mo pwedeng sabihin hindi ka nagkakasala. Sa isip mo lang yan pero ibig sabihin pinangungunahan mo na ang Diyos. Mas marunong ka pa sa Diyos. Alam niya kung anong kasalanan mo. Hindi ikaw Ako nakakaalam. naman. So, ang ibig mong sabihin, ang dapat lang palang basahin sa Biblia ay yung tungkol sa nagkakasala. Paano naman ang sinabi ng Diyos na ang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala? Hindi mo maatim yun? Kung gusto mo lang sabihin, doon ka lang sa mga talata na ang tao nagkakasala. Paano naman yung sinabi sa 1 Juan 3 na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala at hindi magkakasala sapagkat ang binhi ay nananatili sa kanila sapagkat sila'y ipinanganak ng Diyos. So ngayon, ano ngayon? Doon ka lang ba sa pagkakasala? Yun lang ba ang talatang nais mong sampalatayanan? Dahil tao ka, nagkakasala ako. Dahil tao Paano mo ako, nga kukontrahin? magpapakumbaba ako. Okay, Oh, sige. paano mo kukontrahin yung sinabi ng Diyos na ang nagsasabing hindi siya nagkakasala ay sinungaling? Paano mo kukontrahin yun sa Biblia? Wala kang kontra dyan. Walang Paano kontra ka dyan. kontra? Tapos na Sinabi mo Wait, hindi ka ito. nagkakasala. Ipapaunawa ko sa'yo sa sariling akin muna. Ang kasi, pag sinabing doon sa talata nyo na hindi na, na nagkakasala pa, doon yun sa hindi pa nananampalataya doon sa 1 Juan 3:9 na sila ipinanganak na ng Diyos.
Doon yun sa hindi pa nananampalataya doon sa sinabi at ginawa ng Diyos ni Kristo sa krus na sila'y tinubos na ng Para yan dugo sa lahat at ng tao. pinatawad sa Para yan lahat sa ng lahat mga ng tao. kasalanan. Ngayon, dahil pumunta dito ang Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan, tinubos na nga tayo. Ngayon, step by step, nakarating na tayo dyan, nakarating na kami sa 139. Kayo, andyan pa rin kayo sa pagkakasala, sa verse na mga yan. Ayaw nyo lumakad doon sa pagpapakabanal. Paano ka magiging banal kung ikaw patuloy na nagsasalita, nagbubuka ng bibig na ako'y nagkakasala? Paano ka mababago niyan? Paano? Ano ang daan para magbago ka? Aya, kung lagi mong ipasasabihin na nagkakasala ka. Alam mo, Manuela, may tanong lang ako sa'yo. Sino ba Sige nagturo lang, sa inyo puro ng tanong ganyang ka naman eh. aral? Sige. Sige. Sino ba nagturo sa inyo ng ganyang pananaw sa Biblia at parang masyado kayong paniwala sa kanya? Pananampalataya sa Dayuhan? salita Si at katwiran ng Diyos. Kasi Ang nagpapaunawa parang ang banal na Espiritu Santo.